Hello? Hello, PPJ. Hi, magandang umaga sa Pilipinas. Good morning sa Pilipinas. Good morning sa Pilipinas. What's your name? Magandang gabi. Cha po, Papa J. Cha. Yan. Asan si Cha ngayon? Nasa Jeddah po. Jeddah, Saudi Arabia. Tama ba ako? Yes. Yes po. Okay. Ilan taong ka na? 32 years old po. 32. Yes po, from Davao. Bisaya ka, day? Bisaya, Jud ko, PPJ. Bisaya, dili ka luoy. Hanggang doon lang, huwag ka sumagot. Yun lang yung alam ko. Tumitigil lang ako sa kaluoy tsaka dili kaluoy. Ang kahulugan lang ay kawawa at hindi kawawa. Sige, turuan mo ako, dali. Pangit. Wag na mo turuan. Puro mga kaanoan pa yung negatibo pa yung... Hindi na, okay na. Joke lang. Tuturuan pa ako ng kaano. Grabe ka, oh. Anyway, si Cha ay nasa Kingdom of Saudi Arabia. Kailan ka pa naandyan? Kaka 3 months ko lang po dito today. Bago nagpunta ng Jeddah, saan kang bansa? Sa Kuwait po. Sa Middle East din. Opo. Okay. Narinig Medyo mo yung... matagal din po. Gano'n ka katagal doon? 6 years. 6 years? Yes po. Okay. Bali po. Nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas? Buwanan po kasi may pamilya. May mga anak. Ikaw ba, natatrack mo pa? Meron ka pang overall view or idea kung ano na yung padala mo o gusto mo magkaroon ng tracking app? Okay naman po kasi yung pinapadalan ko updated naman po buwan-buwan. Okay. Pero may mga pagkakataon bang nararamdaman mo na parang, kumbaga parang gusto ka lang na meron kang saloobin bago ka magpadala. May ganun bang pagkakataon? Siyempre po kasi... Ayan, okay na yan. Hanggang doon na lang. Wait. Hanggang doon na lang. Ha? Kasi nga, meron kailangan yung i-download yung padala story. Alam, narinig mo ka na, sinabi ko. Yes po. Available na siya sa Android. At meron na rin pala sa iOS. Pero hindi ko lang kung downloadable na. Alright? Padala story. Ano to? Tracking app. Maka-download niya. Oo. Ha? Okay? Tracking ito. Okay. Tracking ito ng ng padala mo, no? Tapos pwede mong i-require yung mga taong tatanggap na rin na tawag nito na mag-breakdown din kung saan nila ginamit yung pinadala nila. Yung tinanggap nila, okay? So, para buwanan makikita mo, dito napunta yung pinadala ko, napunta sa kuryente, ganyan, okay? Sa tubig, pang tuition, gano'n. So, isang tinginan mo lang. Okay po, PPJ. Okay. I'll try. Okay, huwag mo in English. I-DL ko po. I-DL mo na, ha? Okay? Mas kinakabahan ako, PPJ. Oh my God, ito pala yung feelings. feelings. Teka lang, i-DL mo na, di ba? Yes po. I-DL mo na. Yes po, PPJ. At tawag na ito, ulitin mo nga sa akin, ano yung pangalan ng app? Po? Ulitin mo ano yung app. Kung oo ka na oo. Kinakabahan ako sa'yo. Sabi ko na hindi mo, ka lang, i-DL ko po, hindi mo, repeat. PPJ, kinakabahan Teka ako. lang. Chinacharong-charong nyo ako. Game, isa pa. Padala. Story. Padala story? Yes, yun yung app. Sa Android, available na tonight. Okay? Sige po, ililista ko po para hindi ko makalimutan. Ulitin natin. Anong pangalan ng app? Padala story po, PPJ. Anong ginagawa ng app? Doon po makikita yung mga ginagastusan
every time na magpapadala sa Pilipinas o sa pamilya. Tas ang maganda rito, pwede ka nagpadala ka ngayon, pwede ka mag-diary doon. Alam mo, may mga araw na pagod ka. Tapos, Note? pwede ka pwede mong kontrolin kung makikita nila yung nararamdaman mo, yung sinulat mo. Pwede mo ilagay doon, "Ay, salamat, nakapagpadala na ako. Alam mo, ang saya-saya ko kahit..." Para siyang diary. Oo. Diba? Kaya nga ang tagline, ang diary na pinaghirapan mo. Di mo lamang, diary siya. Ito naman si Ciao. Tapos, PPJ, kinakabahan ako. teka lang, makinig ka muna, ini-instruct kita. Tapos pwede mo ilagay doon. Pwede mong i-program doon na kung gusto mo makita nila yung nararamdaman mo na sinulat mo. Sige po, I will try. Okay, ano pangalan Kita mo? Anong pangalan ng app? PPJ, kinakabahan talaga ako. Tinatanong kita, anong pangalan ng app? PPJ. Nakalimutan mo agad? PPJ, ninerviews ako. Sabi mo, Ang lakas kasi nag-iisip ko hoy, po. nag-repeat after me pa tayo kanina, ha? Anong pangalan ng... Ulit. Hindi. Anak ng pusa. Hindi mo maalala, nag-repeat tayo, di ba? PPJ, Hindi yan. nanginginig ako. Anong pangalan ng app? Ano? PPJ, totoo. Ano? Ninervous ako. Ano? Hindi. Di ba ano ba yan? Nakakaya sa ini-endorso natin. Ulit po, PPJ. Anak na... Hindi ko napusan. Anak ng tokwa, talaga naman buhay. Oh, grabe. Oh, grabe. Ano ba yan, Ulit po, PPJ. Ganun naman talaga, di ba? Kasi wala pang exam dapat reviewin. Seryoso, hindi mo maalala? Seryoso? Opo, hindi po ako nagbibiro kasi nanginginig po ako. Ulit. Padala. Padala? Story. Okay po. Dali, ulitin. Padala. Padala story po. Okay. Anong ginagawa ng app? Para siyang diary na pwede mo siyang yung every time na magpapadala, doon mo i-check kung anong ginagastusan. Okay. Tapos pwede mong i-program kung makikita nila o hindi. Okay? Sige po, PPJ. Hindi ko na po talaga yan kakalimutan. Ito-download mo. Okay? Ang diary Sige ng po, pinaghirapan mo. Sabihin mo, ang Sige po, diary ng PPJ. pinaghirapan. Sabihin mo, Ang diary ng pinaghirapan ko. mo, hindi ko. Naangkin mo na naman, di ba ma-memorize? Ang diary ng pinaghirapan mo. Ano pangalan ng app? Padala story. Ayan. Kailan mo ito-download? After po ng call, Ayan. PPJ. At so pag binaba ko ito, mag-download ka na, ha? Yes po, Okay, PPJ. bye. Download mo na. Bye. Bye po. Ganun na lang yun. Yes. Hindi, pinapatawa lang kita. Alright. Cha, ilan na anak mo? Thank you, PPJ. 2 po. 2? Dami, 20 yun, ha? 2 lang. 2. Okay. Ilan taon na yung panganay mo? 12 years old po. 12 years old. Okay. Yes. Yung bunso mo, ilang Saka taon 8. na? 12 and 8. Okay. Yes po. Babae at lalaki na din. Anong ginagawa ni Mister? Ewan ko, parang nasa nasa kabilang mundo. So hiwalay na kayo. Yes po, year 2021. Okay. Ba't tayo magkausap?
Meron po kasi akong karelasyon, PPJ. Nakapag-move on ka na rin. Yes po. Okay. Kasi medyo matagal naman din. Tapos wala man yung kwenta. Meron po akong karelasyon. 1 year and 6 months na po kami Okay. kahapon. And then, Asan siya? nasa Kuwait din po. Kuwait. Di magkalayo pala kayo, ano? Nagkita na ba kayo in person? Yes po. Kailan? Every December, year 2024 at saka year 2025 lang po. Gano'ng katagal na kayo? 1 year and 6 months po. So 2 December na ang tinamaan nyo, kaya... Yes po. Okay, tuloy. So, nakakilala po kami niyan is sa Black App. Okay. Yung friend ko, friend po niya. So, Okay. nung time po na yon hindi ko po siya totally type kasi hindi ko po siya, hindi po nakikita yung mukha niya sa app na yon. Pero ako wala akong balak that time na magjowa. Yung akin lang po is nakikipagbardagulan sa mga live, ganun. Okay. Pero hanggang sa yan yung kasunod niyan hanggang sa umintro ka pa ng ganun okay. Okay. After 2 weeks po na magkasama kami sa live po ng sa Black App, nag-message po siya sa akin na, uy, ikaw napakaano mo naman, stricta daw. Sabi ko, hindi naman, ayoko lang talaga ng makikijamming sa mga lalaki kasi gusto ko yung bardagulin ko lagi sa live is mga babae lang. Okay. So hanggang sa nagkwentuhan, ganito ganyan, nagtanong siya sa live ko. Tapos nagtanong din ako sa kanya. Ayun, tuloy-tuloy na yung usapan namin for 1 month. Tapos biglang nagsabi siya na, pwede bang ganito, pwede bang ganyan. Sabi ko, ano? Sabi niya, pwede bang manligaw? Pero that time PPJ, para na akong naano sa kanya. Parang nahulog na po yung loob ko sa kanya. Kasi every time na magkausap kami, morning, tapos gabi bago matulog. Tapos kinakamusta niya yung mga anak ko na yun yung pinaka the best sa akin na iparamdam mo sa akin as babae. Paano ka kinukumusta matutulog na? O kamusta ka na, matulog ka na ba? O kamusta yung talukap ng mata mo? Nakapikit na ba yung talukap? Paano? Parang on call po, tapos antayin niya pong makatulog ako bago papatayin po yung call. Nag-video call sila. Ganun po yung TPJ, basta LDR. Okay. And then po, kinakamusta niya lagi yung mga anak ko, na which is, yun yung palagi kong sinasabi sa kanya na tratuhin mo ng tama yung mga anak ko, respetuhin mo yung mga anak ko kagaya ng pagrespeto mo sa akin, or kasi doon ko makikita na sincere ka at seryoso ka. So nung time na yon, nag-say yes po ako sa kanya, so naging kami na November. Tapos nung tinanong ko siya pa PPJ kasi siya yung anak niya ay kasama niya sa trabaho. Doon po sa bahay. Tapos magkasama sila. Yung nanay ng mga anak niya is hindi yan yung babae na pinakasalan niya. Magkasama sila, Nino? May anak po siya 2 sa unang babae. Okay. Tapos kasama niya yung anak niyang babae doon sa trabaho niya ngayon. Tapos yung nanay nung anak niya, hindi yun yung pinakasalan niya. Okay. Anong issue doon?
Ganito po kasi yan. Every time kasi na mag-video call yung anak niya at saka yung mama niya, alam ko naman po na ayaw niya pong kausapin yung babae. Mhm. Kasi po PPJ, nung sila pa nung time na nung asawa niya talaga yung pinakasalan niya, Mhm. magkasama sila dyan sa Kuwait din. Okay. Tapos umuwi sila sa Pilipinas kasi yung babae nagkasakit daw. Okay. Pag uwi nila sa Pilipinas, yung lalaki, yung boyfriend ko po, nagsabi dun sa asawa niya na pwede ba akong magbayad ng babae para makipag ganon. Kasi yung Makipagtalik. asawa niya daw, opo, Mm. kasi yung asawa niya daw po, hindi na po daw nagpagalaw for 1 year. Bakit daw hindi na? Ganon. Bakit daw hindi na? May sakit daw po na cancer. Okay. So, forgivable O, tapos- yun. That's part of the sacrifice. So, nagpaalam Yes po, siya. So, pinayagan ba siya? Pinayagan po siya nung asawa, pero kung yung boyfriend ko yung tatanungin ko, seryoso ka ba talaga nung time na tinanong mo yung asawa mo na gagalaw ka ng ibang babae? So ang sabi niya, hindi, biniro ko lang sana yon. Tapos, ang mali lang talaga niya is tinutuon niya yung sinabi nung asawa niya na, o sige, papayag ako magalaw ka ng babae. Ganon. So, naniniwala kang Pero- naniniwala ka na hindi pa rin siya na biniro lang niya at di siya seryoso. Opo. Tapos po, Kami PPJ, hindi. Siguro mga ang- 3,300 kami plus 300, mga 3,600 kami. Hindi kami naniniwala. Tapos po PPJ, ang ini-insist po ng asawa niya na gagalawin niya ulit is yung nanay ng mga anak niya. So ngayon po PPJ, nung time na yun na in-explain niya sa akin, sabi ko, okay, pas mo naman yun, okay na ako doon. Tanggap ko na yun, ganon. Opo. Naging kami November. Tapos, ang kwento niya sa akin is naghiwalay sila ng asawa niya July. Okay. Tapos, di ba po nagkita po kami ng December? Nung time na yun, hindi ko po alam na sila pa. Totally sila pa. Ang kwento nung guy sa akin is wala na sila July pa lang. Paano mo nalamang sila pa? Paano mo na-confirm to? Ganito po yan, PPJ. Nung last January 7 po, umuwi po ako ng Pilipinas. Nagstay po ako sa kapatid niya. Okay. Sa bahay ng kapatid niya. Tapos nung time na yun, nag-inuman kami kasi nung dumating ako that night, nag-inuman kami ng kapatid niya. At kami lang dalawa kasi wala namang kaming ibang kasama sa bahay kasi yung asawa nung kapatid nung jowa ko is nasa ibang bansa din. So kami lang dalawa at saka yung mga bata. Okay. Nung time na yon nag-open up yung sister niya sa akin na alam mo yung nanay nila ng mga bata. Mabait yun, ganon. Nagkwento siya PPJ. Dinasaktan ka nun, di ba? Parang, Siyempre po PPJ. Kasi kailangan sabihin mo sa akin. Bakit? Yes po. Pero bilang respeto naman po, pinakinggan ko yung sister niya. Doon lang ako nasaktan nung sinabi niya sa akin na nag-usap kami about sa pera. Tapos nagsabi yung kapatid sa akin na kailan naging kayo ni kuya? Sabing ganun. Sabi ko November. Sabi niya, November naging kayo? Tapos si kuya nagpadala pa ng pera kay babae, kay asawa.
January. Sabi ko, ha? Sabi ko, sabi ni kuya mo, naghiwalay sila nung babae. July pa lang. Tapos nagkita kami ng December. Wala siyang ibang sinabi sa akin. Nagtanong ilang beses kong tinanong sa kanya na kayo pa ba? Tinatanong ko pa siya PPJ kung what if may pagkakataon na makipagbalikan sa'yo yung asawa mo? Babalikan mo pa ba? Alang-alang sa sitwasyon niya kung totoo man na may sakit siya. Ang sagot niya sa akin is hindi na. Ayoko na. Ganon. Hindi na raw Pero kasi PPJ, concerned siya pero hindi nagpaalam siya para makipagtalik sa iba. Concerned siya, no? Siguro po PPJ. Pero hindi, yung issue po dito is hindi po yun yung original. Ang issue ko po dito is yung nanay po ng mga bata. Kasi po, nung time na nag-usap po kami ng kapatid niya, parang ewan ko kung anong sinabi nung jowa ko sa kapatid niya. Kasi kinabukasan, nagsabi yung kapatid sa akin na, uy ate, biro ko lang yung sinabi ko sa iyo kagabi about doon sa nanay ng mga anak ni kuya ha. Ganon. So ako naman PPJ, ayokong ma-stress. Gusto ko lang mag-enjoy sa pagbakasyon ko. So, kinausap ko yung jowa ko, sabi ko sa kanya na ayoko ng ibang issue kasi gusto ko focus tayo sa atin. Kasi for 1 year PPJ, marami kaming mga plano. Okay. Tapos, last May 4, fast forward para madali. Last before PPJ, nagsabi yung jowa ko sa akin na magawa daw siya ng ibang account. Kasi yung account niya PPJ is hawak ko. Okay. Tapos, nung time na may nag-message sa kanya, nakita ko sa message request na which is naka-block na. In-unblock ko yung babae. Tapos, nung nakita niya na in-unblock ko, nagalit siya. Nagsabi siya sa akin na, bakit mo in-unblock? I-block ko na nga. Ba't mo nga ba in-unblock? Curious po ako, PPJ. Kung sino po yun. Kasi, pag nasa message request po kasi, pag na-block mo, pero pag hindi mo siya i-open PPJ, nakikita mo yung message kung anong message niya. Ang nabasa ko lang doon is word na nabasa mo ba't di ka nag-reply. Sino nagsabi niyan? Yung girl po na nag-message po sa kanya. So ngayon, iba pa to tinanong ko po siya. sa ex niya na Yes may po. sakit, iba pa to sa nanay ng anak niya. Yes po. Pero nung time na yon, sinabi niya po sa akin na wala yan. Yan yung sinabi ko sa iyo na ex ko na taga Davao. Ganun. Pero wala na kami niyan. Ako po PPJ, tinanong ko po siya ng paulit-ulit, sino yan? Kasi hindi po ako komportable dun sa sagot niya. Okay. Sino yan? Wala siyang ibang sinagot sa akin, PPJ, kundi mag-change account ako. Ganon. Si ikaw daw o siya? Ang sabi ko, siya yung gustong mag-change account. Okay. Bakit daw? Gusto niya po daw umuiwas. Okay. Sa mga toxic na mga tao. Yun yung sabi niya sa akin. Tapos after that day PPJ, May 5, sabi niya sa akin na matulog na ako ng maaga. 10:30 pa lang nun. Ang sabi ko sa kanya na, ba't ang aga? Kadalasan naman natutulog ka 1 or 2 a.m. Ganon kami natutulog, PPJ. Okay. So nagtaka ako that time na maaga siyang natulog. So nung nag-reply ako, hindi na siya nag-reply, hindi na siya nag-online. Siyempre tulog nga ba't pa makakapag-reply? Ano ka ba?
Yes po, PPJ. Mm. Tapos, yung malikot kong kamay, binuksan ko yung account niya. Oo. Mm. Nakita ko dun yung dami account niya Mm. na in-add niya. Tapos, tinawagan ko siya. Sumagot siya, PPJ. Hindi Ang tulog? sabi niya sa akin na, matutulog na nga ako. Bukas na tayo mag-usap. Sabi niya ganon. Kulit So mo ako, kasi, PPJ, matutulog na nasa trabaho din po ako, PPJ. Sabi ko, sige, good night. Ganon. Okay. Pero hindi ako mapakali, PPJ. Bago ako natulog, in-screenshot ko yung account. Tapos sinend ko sa kanya. Ganon. Pero, kinabukasan, una kong nagising, hindi pa niya dinilit ko. Okay. Kasi, ayokong magising siya na galit agad siya, PPJ. So, binura ko yung sinend ko sa kanya. Tumawag siya agad. Sabi niya, ano yun ang send ano mo? yung sinend mo? Ganon. Sabi ko na eh. Ano yun? Okay. O tapos? Yun po yung account po ng ano po niya, ng dami, PPJ. Tapos, sinabi ko po sa kanya na ano to, nagawa ka na pala ng dami account tapos hindi mo sinabi sa akin. Ganon. Tapos sabi niya sa akin, PPJ na, sinabi ko naman sa iyo, di ba, na ganito, nagagawa ko ng account. Sabi ko, nga sinabi mo, pero hindi mo sinabi agad sa akin na nagagawa ka na. Sabi ko sa kanya, bakit? So, ang sabi niya sa akin na, wala yan, i-ano ko na yan, i-deactivate ko na yan. Tapos hanggang doon, PPJ, nag-away na kami. Na nakipag-away siya sa akin, di na siya tumawag for 5 days or 6 days, gano'n. Tapos, nagtaka ako kasi every time na mag-aaway kami, hindi aabutan ng 5 days. 1 day, 2 days, gano'n lang. So, nagtaka ako, PPJ, na bakit umabot sa 5 days yung ayaw niya makipag-usap sa akin. Na usually, hindi naman talaga nangyayari yon. Tapos, nung time na kinausap na niya ako, tinanong ko po siya na ganon about doon sa message ko. Ang sabi niya sa akin na ayoko ng pag-usapan. So, ako din, PPJ, ayoko ng away. Nanahimik po ako. Tapos ngayon po, PPJ, is parang cold. Like yesterday po. Sinabi ko po sa kanya kahapon kasi tumawag ako. Tapos sabi niya, matutulog ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ha? Kanina ka pa nag-message na matulog ko tapos hanggang ngayon hindi ka pa natulog. Sabi niya, bakit galit ka? Nagpaalam naman ako sa'yo na matulog ako. Sabi ko, wala lang. Na-feel ko lang na parang ayaw mo na makipag-usap sa akin. Ano ba? Kasi, ma-voice out po kasi ako sa kanya, PPJ. Sinasabi ko talaga sa kanya, love mo pa ba ako? Sweet ng ganyan. Ayaw ko po yung... Namangan mo, kalab. Ilang percent? Kung sakaling maging gamo-gamo ka bukas, love mo ba rin ako? Ganon na. Ganon yung lambingan ng iba, no? Grabe. Mga ganon, yes po, PPJ. Okay. So, ayun po, PPJ. Sorry. Okay. Ayun po, PPJ, yung kumbaga naguguluhan po kasi ako kung seryoso pa po ba siya or is there something wrong? Kasi well, I do not believe siya that yung tanong na yan, ako makakasagot niyan. Kasi that particular question can only be answered by him. Kasi tanong yan para sa kanya eh. Diba? Yes, Whether believable o hindi, it's another story. Gets mo? Pero, yes, totoo niyan, common sense naman eh. Tiya eh. Diba? Sa lahat ng kinuwento mo sa akin ngayon, at kung yan ang magiging basihan ko, anong magiging sagot ko? Kasi po, PPJ, every Tinatanong time na kita! buksan ko po yung...
Sagutin mo yung tinatanong ko sa'yo. Kung ang pagbabasihan namin dito ay yung kinuwento mo ngayong gabi, anong sagot? Hindi ko po alam, PPJ. Nabulag-bulagan ka na. Di ba? Red flags are everywhere. Wala ka namang kinuwento mabuti sa kanya eh. Mula't mula, ang kwento niya sa'yo ay kasinungalingan, tsaka, tawag nito, kaplastikan. Ano yun? Ano yung kwento mo kanina? Yung sinabi niya na, tingnan mo kung may konsensya yung lalaki na yan. May sakit yung ex-wife niya. Nung time na yun sila pa. Nagpaalam siya para makipagtalik sa iba. Tama? Yes po. Nagpaalam siya. Inuohan. Gagawin mo ba yun? May sakit yung asawa mo? Lulukohin mo ba? Tapos, di ba, tapos sabi mo, tinanong kita kanina, naniniwala ka ba na napilitan lang siya? Ang sagot mo, opo. Ha? So, gusto mo, naniniwala ka pa na kasalanan pa ng wife dahil pumayag kasi binintang pa. Ay, pumayag kaya ginawa na lang. Ganun dating eh. Tama, mali? Yes po, PPJ. So, tanungin kita ulit ngayon. I have 2 questions for you. Ready? 2 tanong. Yes. Yes po, PPJ. Okay. Unang tanong. Dahil napag-usapan na to, naniniwala ka pa rin ba na napilitan lang siya? Sagot. Hindi ko po alam, PPJ. Di ba? Wala talaga to. Masarap kalugin ng ulo, may katangahang taglan. Pangalawang tanong, ready? Yes po, PPJ. Ano pangalan ng app? Padala story, PPJ. Okay. Sige, amswelto ka. Okay. Palakpakan. Okay. Amswelto, mga kaibigan. Ha? Ikaw na magsabi sa akin, ate. Nasa tamang relasyon ka ba? Tanggalin natin lahat ng merits ng kwento na to. Let's remove lahat ng kung mahal yung bawat isa, kung ano man. Ikaw mismo magsabi sa akin. With what you told me tonight, sa kinwento mo sa akin detalye, sa lahat ng ginagawa niya, nasa tamang relasyon ka ba? Bakit may dummy account? Tsaka ikaw, ba't may dummy account ka? Na-restrict po kasi yung account ko, PPJ. Di ba? Siya may dummy account. Pero yung etong daming account ko po, alam niya. Tinatanong kita, bakit siya may dummy account? Yun nga po yung sagot niya po sa akin na iiwasan niya po daw yung mga toxic na mga tao. Bakit? Bakit ba? Hindi pa pwede i-block? Kasi nga, PPJ, every time na nabuksan ko yung account niya, tinatanong ko sa kanya kung sino to, yung mga nagme-message, mga nasa spam. Tinatanong ko sa kanya. Alam mo, Chano, pag nasa relasyon ka na wala ka ng ibang ginawa kundi bantayan yung partner mo kung ano siya sa'yo o hindi, nasa maling tao ka na. Kung nauubos na yun, sa lahat mo na nakikinig at nanonood ngayon, ha? Okay? Kung nasa relasyon ka na that almost all of your energy is being spent trying to prove whether your partner is honest to you or not, you are already with the wrong person. Because you're not supposed to always guard your perimeter kung lulukohin ka o hindi. It's supposed to be bare minimum. Dapat given yan. Pag nasa punto ka na kailangan mo na siyang bantayan, kasi baka hindi siya maging honest sa'yo at lagi na may gagawin, you are with the wrong person, period. Tinatanong mo ako ano, diba? Actually, ikaw yung toxic. Ako po ba? Yes, ikaw.
At naiintindihan ko naman, siyempre. Ganyan ba karelasyon mo? Di ba, manloloko, hindi ka ba magiging toxic? Tapos PPJ, Yes. every time na magagalit ako, magsabi siya na, o sige na, maghiwalay na tayo. Ayun Ganun. naman pala, ba't nandiyan ka sa, sa lalaking tawag nito, ba't nandiyan ka sa lalaking kayang-kaya niyang i-manifest na mawala ka? Ako naman, tawag nito, siya, yung mga ganitong klaseng, tanong, kailangan bang itanong mo pa si Eva to? Naguguluhan po kasi ako, PPJ. Hindi, tinatanong kita. Ganyan na yung trato sa'yo. Hinahamon ka ng hiwalayan, di ba? Bakit nagtatanong ka pa kung nasa tamang relasyon ka pa? Kasi every time PPJ na mag-away kami, siya po yung unang tatawag tapos maghihingi ng sorry. Eh syempre, love ko po yung tao. Nagiging malambot din po ako. Anong tanong mo sa akin? I-continue ko pa ba? Or No. No. The answer is no. Of course not. Sa lahat ng kinuwento mong katoksikan mo at panloloko niya sa'yo, inaasahan mo ba na sabihin ko sa'yo ituloy mo yan? Kasi kung ang sagot ko sa'yo ituloy mo ate, magsara na lang itong show na ito. Mamili ka ngayong every gabi. time po kasi na Sige po, tuloy mo. Sorry. Game. every time po kasi na kapag gusto niya makipaghiwalay, mag-oo ako. After 2 days, ganun. Ito lang last lang talaga. May 5 hanggang 10. 10 ng morning tumawag siya. Naghingi ng sorry, ganito, ganyan. Tapos timing din tumawag yung anak ko. Hinahanap siya. Huwag mo saling Mama, anak mo. bakit hindi? Huwag mo kwento sa akin yun. Hindi natin gagamitin dahilan yung mga anak para magdesisyon ng tama. Pero andun yung doubt ko talaga pa, PPJ, na bigyan ko pa ba siya ng another chance kasi parang inamin ko naman, PPJ, na nagiging toxic na po yung relasyon namin kasi nga every time na bubuksan ko yung account niya, may nakikita ko, tinatanong ko siya, ganito, ganyan. So, nung last na away namin, sinabi ko sa kanya, last message ko sa kanya na, sige na, pabayaan na kita, ganito, ganyan. Nung time na yun, nag-deactivate ako ng etong account na to. Dine-activate ko yung WhatsApp ko, blinak ko siya. Tapos sa number, blinak ko siya sa lahat. Tapos doon ko siya nag-message sa kapatid niya. Tapos yung kapatid niya po yung nag-message sa akin na ganito, makikipag-usap si kuya sa'yo, ganito, ganyan. Tapos ako naman si tanga. Sorry ate ha. Dadalawang tao kayo sa relasyon, ganyan kakagulo? Mahal ko kasi, PPJ. Hindi yun ang point. Normal na mahal mo ang relasyon mo eh. Kapagtaka yan, what? Pag hindi mo mahal, ano yun? Dadalawa kayong tao. Ba't ako high pitch? Dadalawa kayong tao sa relasyon. Diba?
Sa ganyan kay kagulo? I'm sorry, but if you're just going to ask me whether to continue on sa relasyon na yan o hindi, I have a simple answer for you. The answer is no. This guy is not securing you emotionally. Period. Hindi kanya sinisecure emotionally. Tama ka mali? Yes po, PPG. Exactly. Hindi kanya sinisecure emotionally. If anything is giving you more reasons para sumakit ang ulo mo at mag-doubt ka sa kanya at mawalan ka ng tiwala sa kanya. Right? Yes po, PPG. Period. Exactly. Yung mag-away kayo, normal yun. Yung mag-sorry, yung sinasabi na nag-sorry po siya, normal yun. Ganyan naman sa isang relasyon pa nag-away mag-sorry. Pero bakit may mga dummy account? May ganyan, may mga issue ng, di ba? Magkalayo na nga kayo, ganyan pa, toksikan pa kayo. Wala pang, kumbaga, hindi pa siya honest sa iyo. Alam mo yan eh. Hindi ito instinct, kasi ang instinct walang basihan. Yes po, PPG. Exactly. May nakikita ka. May ginagawa siya. Tama mali? Yes po. Kailan kayo mag-iwalay? Message ko po siya ngayon, PPG. So huwag tayo maglokohan. Bagong pa ako tinawagan, alam mong yan na yung option mo. Siyempre po, PPG, nagdadalawang isip po ako kasi nandun na po kasi kami sa part na nandun lahat yung mga plano. Normal naman ang plano sa lahat ng Kasama yung relasyon. mga anak ko, ganun. Normal ang plano sa lahat ng relasyon. Look, ganito ano. I do not have it in me. Alright? Kahit ano sabihin mo ngayong gabi, kahit na sabihin mo na may plano, ganyan, na kung makikinig ka lang naman, I don't have it in me, okay, to tell you na tumuloy ka sa relasyon na yan. I don't have it in me. I don't have the appetite to tell you that. Kasi pag ang punto ko ngayong gabi ay ituloy mo pa yan, I might as well just close down this show. Wag na show no. Papayo tayo ng kakapahamak ninyo. Wag na. Kung yun lang din naman. Naintindihan mo ako? Yes po, PPJ. Anong pangalan ng app? Padala story, PPJ. Ano yung slogan? Ang diary ng... Ano yung slogan? Ang diary ng... Pinaghirapan mo. Yan. Walang halang biro, ate. Thank you po, PPJ. May sabihin ako sa'yo, ha? Sige po, PPJ. Okay, I want you to listen very, very carefully. Okay po. Alam mo, Chan, hindi ikaw ang unang taong nakausap ko na nasa ibang bansa. At hirap na hirap makipaghiwalay kahit alam nilang lokohan na yung relasyon. Yes po. You're not the first person. I get it. I always say this, no, that you do not know what loneliness can do to you. Kasi malungkot sa ibang bansa eh. Di ba? Yes po, PPJ. Lalo pa itong naging karelasyon mo, hindi lang naman basta naging magkarelasyon kayo, nagkita na kayo eh. Tama mali? Yes po, PPJ. But if this guy will continue not to secure you emotionally, ate, ang problema dito, it's going to bring out the worst in you. Pag may karelasyon ka, it's supposed to bring out the best in you, not the worst in you. Gets? Yes po, PPJ. Hindi ko alam kung dati ka ng toxic o ngayon ka naging toxic. I don't know. But if it has already shifted your attitude, naging toxic ka na, naging normal mo na yun, hindi ka ba nai-stress? Kailangan mo tignan lahat yung nandun, sinang piniem niya, sinang sinerch niya.
Gusto mo ng ganyang relasyon? Hindi naman po ganyan ako dati, PPJ. Well, exactly. Nag-start lang po ako talaga nung time na may nakita ako sa account niya. Never po ako nangialam. Never ko po siyang pinapansin. Never ko siyang tinanong. Nung time lang talaga na na may nakita ako, may nabasa ako. Na which is, yun lang naman yung message niya, pero tinanong ko lang talaga siya kung sino yun. Tapos doon na po yung doubt ko na baka yung nanay ng mga anak niya. Regardless of the details, hindi ka na masaya sa relasyon na to. Tama, mali? Yes po, PPJ, kasi nandun na lahat yung duda. Exactly. Alam mo, minsan, isa na lang sa pinakadahilan kung bakit ka nasa sa relasyon ay dahil ang hirap kasi mag-umpisa ng panibago. Ano ngayon? Diba? Mas maganda na mag-umpisa ng panibago kaysa magtuloy sa mali. Okay? Yes po, PPJ. Mag-ingat ka dyan, ha? Maraming salamat sa kwentuhan natin. Thank you po, PPJ. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po. Good morning pala. Bye-bye.